Senator Trillanes. Ito naman yung pautot ni Senator Trillanes kasi I don't think na hindi siya tatakbo, no? Pero talagang tatakbo ito sa 2025 eh. Gustong maging relevant itong si Trillanes. Okay, ngayon, ito na naman ang kanyang banat. Ang pag-aresto kay Teves sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force ay magiging halimbawa kung papaano arestuhin si Duterte kapag lumabas na ang kanyang ICC warrant at kapag padadaanin ito sa Interpol. Ito ay obligasyon ng isang member state ng Interpol gaya ng Pilipinas. Yan, si Antonio Trillanes na ang nagsabi niyan. Dahil, kumakalat yung balita na itong si Congressman Teves ay dinakip, no, doon sa Timor-Leste while nag-golf siya, hindi ko mauunawaan itong si Trillanes bakit niya hinantulad o inahahambing itong pangyayari ni Teves kay Duterte. Okay? Si Congressman Teves inaresto sa pagkakaalam ko Interpol na nakipag-ugnayan sa mga authorities sa Timor-Leste na inaresto siya may ganyang proseso. Kasi iba yung sitwasyon ni Teves compared sa ating former President Duterte. Okay? So, ang layo, pero still, inahambing ni Trillanes. Bakit niya inahambing niya? Kasi hanggang ngayon, itong si Trillanes, galit na galit kay former President Duterte. Hindi pa rin siya nag-give up. Di ba? Alam mo ba, Trillanes, na pinagtawanan ka lang ng pinagtawanan ka lang ng masasabi nating mga taong bayan sa mga sinasabi mo. Kasi matagal ka nang hindi pinaniniwalaan ng taong bayan eh. Ang dami mo ng mga ibinulgar, mga banat, mga pagbibintang sa mga Duterte, kung ano-anong mga bintang mo, kahit isa man lang, hindi mo napapatunayan na yan ay totoo. Yan kasi ang mahirap, Trillanes. Na kung magbibintang ka ng isang tao, kagaya ng ginawa mo kay Pulong Duterte, di ba? Dati, na hindi mo man yan 100% napapatunayan na siya talaga ay gumagawa sa mga bintang mo. So kaya tuloy ngayon, iayaw ka ng paniniwalaan kung ano yung mga sinasabi mo ngayon. Kung maging totoo man, ito lang yung akin. Kasi ayoko naman niniwala sa iyo na magaya si Duterte kay Teves. Ang sa akin dito, kung if it's possible na mangyari ito na may mga aaresto dito kay Duterte, kagaya dito sa ginawa nila kay Teves, magiging magulo yan, Trillanes. Una nang sinabi ni former President Duterte, the present President, si Presidente Bongbong Marcos, na hindi siya papayag na merong mga authorities na mga dayuhan na pupunta dito. Okay? Talagang sisitahin yan ng ating kapulisan. Kasi bawal yan kumalas na tayo sa ICC. Okay? Walang dayuhan na pwedeng magbigay ng warrant of arrest outside o aresto ng isang individual na Pilipino dito sa ating bansa. Unang-una, insulto yan. Dati na yang sinabi ng mga kapulisan natin at yung mga political experts, mga abogado, na it will be an insult sa ating justice system, particularly sa ating Department of Justice. Bakit sila yung mag-aaresto na gumagana naman ang ating judicial system dito?
gumagana ang batas natin. Yung kasama mo nga na si former Senator Laila de Lima. Oh. 'Di ba? Gumagana yung sistema. Nakalabas si de Lima dahil doon sa proseso na ating sinubaybayan. 'Di ba? So, kung mangyari man ito, paniniwala namin na hindi talaga ito nagdaan ng proseso. So, malabo at malayo talagang mangyari yan, Trillanes. Oh. Ito yung tao, si Trillanes, ito yung tao na isa sa mga bleeding hearts, galit na galit, umiiyak na puso. Galit, di natin maintindihan bakit galit na galit sila kay former President Duterte. Hanggang ngayon, tahimik na nga hindi ka na nga pinapansin ni Duterte. Hindi ka na pinapansin. Yung mga banat niyang ganito, hindi na nga rumiresback si Duterte kasi alam niya na si Trillanes ay ganyan na. Pero siya, hindi pa rin nag-give up. Kaya mo yan, Trillanes, huwag kang mag-give up. Sige, tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang laban. No? Sabi dito ni Teresito Nosdo, ikaw dapat rililing ang arestuhin. Buhay ka pa pala. Kasi alam mo, Trillanes, sa buhay ngayon, ang taong bayan, ang priority ng taong bayan ngayon, pagkain. Saan sila makakita ng pera na pambili ng bigas? Saan sila makakita ng pera para expenses, maintenance sa kanilang sakit? Mahirap magkasakit ngayon. Mahal yung hospital. Kung meron mang libre sa ating mga government hospital, hindi pa kumpleto ang mga kasangkapan ng hospital. Yan ang problema ng taong bayan eh. 'Di ba? Pambayad talaga ng hospital. Doon ka sana tumutok, Trillanes. Kasi kung ang plano mo na tumakbo ka sa 2025 election na ang strategy mo ay siraan ng siraan itong mga Duterte ay hindi hindi yan papatok sa masa, hindi yan papatok sa taong bayan, Trillanes. Mas lalo kang hindi mananalo sa strategy mo na yan. Minsan, gamitan rin natin ng utak, Trillanes. Okay? Gamitan rin natin ng utak. Hindi na yan hindi nakakagat ang taong bayan dyan. Nakakatawa na. Okay? So, I will give you an advice, Trillanes. Ako, ordinaryong tao lang, pero i-advise kita according sa level ng masa ng taong bayan. Okay? Para magustuhan ka ng masa, para magustuhan ka ng taong bayan, gumawa ka ng hakbang na ikaw ay makapagbigay idea o saan ka mang programa o event na makatulong tungkol dito sa mga hinanaing ng taong bayan. Ano ba ang mga isinisigaw ng taong bayan? Gutom. Yan, that's number 1. Okay? Well, it's good for you, government officials, kasi hindi naman kayo nagugutom. Mga mayayaman naman kayo. How about those people na hindi tayo sanay na nakikita nandun kung ano yung nafe-feel nila, ang real life nila. Tutukan natin na ang sobrang hirap-hirap. Tawa lang tayo ng tawa, birada lang ng birada dito sa Facebook, sa YouTube, kung ano-ano. Hindi na natin iniisip ang kapakanan ng iba. Okay, kawawa sila, kawawa sila. Okay? Naging kawawa dahil nga posible pa sanang matulungan ng gobyerno, pero ang nangyari, napabayaan natin. Dahil nga sa buhay pamumulitika ninyo. Ito, pamumulitika ito eh. Nagsayang ka lang ng effort,
nagsayang ka lang ng energy, nagsayang ka lang ng internet connection sa pag-post mo nito. Wala. Sayang lahat. Ito. Tutukan natin yung basic. Bakit ba tayo tumakbong bilang government official? Bakit ba tayo nandito ngayon sa gobyerno? Bakit tayo senador? Bakit tayo kongresista? Bakit tayo presidente ng Pilipinas? Vice President? The basic is tulungan ang bayan natin. Tulungan natin ang tao sa bayan natin, sa bansang ito. Basic. Yan ang pinaka-basic. So itong mga pamumulitika na ito, hindi na ito kakagat sa taong bayan. Hindi sila mabubusog dyan sa mga banat ninyo. Hindi sila yung kanilang mga nagdaramdam ngayon ng may sakit. Kung magbabasa sila dito sa pamumulitika ng mga banatan, mas lalong magkasakit sila. Oh. Hindi ito ang solusyon lahat eh. Ha? Oh, sabi dito ni Nelo Garcia, wala nang boboto sa iyo, Trililing. Sana dapat tumulong sa mga kababayan nating Suli Duterte. Ikaw, dati kang government official, wag puros pamumulitika. Tumulong ka na lang sa bayan mo. Tumulong ka na lang sa taong bayan. Di ba? Madadagdagan pa ang mga posibleng boboto sa inyo. Pero itong mga ginagawa mo, mas lalong mababawasan yung mga sana mga followers mo. Doon pala, nagfa-follow ako kay Trillanes, pero ngayon pamumulitika, ayoko nang i-follow ito. Ganyan yung mga sasabihin ng mga taong bayan dyan. Di ba? So, I'm really tired of this Trillanes. Paulit-ulit na lang eh. Sa madaling salita, ang opinion ko dito, hindi pwede mong ihahambing ang sitwasyon ni Teves at ni former President Duterte. Ang layo yan, Trillanes. Sa totoo lang. Okay?